Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, urid dunyahi wad din wa alayhi natawakkal, amma ba'd. Mga alipin na Allah, kung may kakayanan lamang tayong makita o matignan ang puso ng bawat isa sa atin, siguradong mabibigla o magugulat tayo sa mga kasamaan na makikita natin doon. Kahit pa man sa mga puso ng inaakala natin matutuwid na tao o mga taong malalapit sa atin. Tunay na ito ay isang dakilang awa mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na ikinubli niya ang realidad ng puso at isipan. Kaya bilang Muslim, inutusan tayo ng sugo na Allah na sanayin ng ating mga sarili na magkaroon ng husnubban, mabuting paghihinala sa kapwa nating mananampalataya, at pakaingatan ang pagkakaroon ng suhuddan, masamang paghihinala, dahil madalas ito ay nangungusap ng kasinungalingan. Tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang higit na nakakaalam kung sino sa mga alipin ang may tunay na malinis na puso at isipan, at syempre yung hangarin. Subhanallah, baka nabibilang lamang sa ating mga daliri mula sa mga kakilala natin ang mga taong ganito. Kaya't ang isang Muslim ay hindi nararapat mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah sa kabila ng kasamaan na naguudyok sa kanyang sarili at mga taong nagwawaswas dulot ng kanilang masamang hinala sa iyo. Kaya hindi ka dapat magpatalo sa ganitong laban hanggat alam mo na ikaw ay nasa silong ng hak, katotohanan ay hindi kanya pababayaan. Pakatandaan natin na ang sumusuko lamang sa awa ni Allah ay yaong mga hindi sumasampalataya. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala tayasu min ruhillah, innahu la yayasu min ruhillahi illa al-qawmul kafirun." Katotohanang walang nawawalan ng pag-asa mula sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa mga hindi sumasampalataya. Kaya gawin natin itong paalala o babala sa ating buhay na huwag magsayang ng panahon para lamang sa pagsilip o pagmamanman sa kasama ng iba, at abalahin natin ang ating mga sarili mula sa pagpapabuti ng mga gawain natin na tanging si Allah lamang ang nakakaalam. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.